Maligayang pagdating sa ating paggalugad sa 50 pinakamalaking pagkakamali sa Biblia. O mas tamang sabihin, mga puntong pinagdedebatihan sa pagitan ng mga banal na kasulatan at mga natuklasan ng makabagong agham. Samahan ninyo kami sa nakakaengganyong paggalugad na ito sa pagtatagpo ng pananampalataya at katwiran. Magsisimula tayo sa aklat ng Genesis na nagkukwento tungkol sa paglikha ng mundo sa loob ng 6 na araw. Pero iba ang kwento ng agam. Ang mundo ay humigit kumulang 13.8 bilyong taon na. Nagsimula ito sa Big Bang. Ang paglawak na ito ang nagdulot ng paggabuo ng mga bituin at mga galaksiya. Ang ating solar system ay nabuo 4.6 bilyong taon na ang nakalilipas. Ang kwento ng 6 na araw na paglikha ay ibang-iba sa napakalawak na timeline na ito. Nagbubukas ito ng mga katanungan tungkol sa interpretasyon ng Biblia at ang ugnayan ng pananampalataya at agam. Sinasabi sa atin ng aklat ng Genesis na noong unang araw, nilikha ng Diyos ang liwanag at inihiwala ito sa dilim. Noong ikalawang araw, niliha ang kalangitan na pinaghiwalay ang tubig sa itaas at ang tubig sa ibaba. At pagkatapos, noong ikatlong araw, lumitaw ang tiyong lupa na siyang bumuo sa daigdig. Pagkatapos nito sa ika-4 na araw, saka lamang inilarawan sa kwento ng paglikha ang paglitaw ng araw, buwan at mga bituin. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring ito, kung saan nauna ang daigdig kaysa sa mga celestial body na nagbibigay liwanag dito, ay nagpapakita ng malaking kontradiksyon sa ating kasalukuyang pag-unawa sa kosmos. Ang astrophysics ay nagkukwento ng ibang-iba, isang kwentong isinulat sa wika ng gravity, nuclear fusion at mga siklo ng buhay ng mga bituin. Ang mga bituin, ang mga higanteng pugon na nagbibigay liwanag sa sansinukob, ay hindi lamang mga palamuti. Sila ang mga pangunahing blok ng mga galaxy at ang kanilang pagkabuo ay isang kinakailangan para sa pagkakaroon ng mga planeta tulad ng ating daigdig. Ang mga bituin ay nabubuo sa loob ng malalawak na ulap ng gas at alikabok na kilala bilang nebulae na pinagsasama-sama ng walang humpay na hatak ng gravity. Habang lumiliit ang maulap na ito, mas bumibilis ang kanilang pag-ikot na lumilikha ng matinding init at presyon sa kanilang sentro. Kalaunan, ang temperatura at presyon ay nagiging napakatindi, kaya nagsisimula ang nuclear fusion. Pinagsasama ang mga atomo ng hydrogen upang maging helium at naglalabas ng enerhiya na nagpapasikat sa mga bituin. Ang prosesong ito, ang mismong tibok ng puso ng mga bituin, ay siya ring pandayan kung saan nalilikha ang mas mabibigat na elemento, ang mga blok ng mga planeta at maging ng buhay mismo. Sa makatuwid, ang pagkabuo ng daigdig ay hindi maaring mauna kaysa sa pagkakaroon ng mga bituin. Ang ating planeta, kasama ang iron core nito, ang silicon-rich crust nito at ang mismong oxygen na ating nilalanghap, ay produkto ng stellar evolution na nabuo mula sa mga labi ng matagal ng patay na mga bituin na nagkalat sa kosmos ng mga elementong mahalaga para sa buhay. Ayon sa aklat ng Genesis, may panahon na ang daigdig ay sanggol pa lamang. Panahon na, ayon sa kasulatan, ang mga halaman ay sumibol bago pa man nagliwanag ang langit dahil sa araw. Dahil sa pinaka-esensya ng mga halaman, sa kanilang mga luntiang dahon, naroon ang isang prosesong napakahalaga, ang photosynthesis. Gamit ang sikat ng araw, ginagawang carbohydrates ng mga halaman ng tubig at carbon dioxide, ang mga blok na bumubuo sa buhay. Ang mga carbohydrates na ito ang nagbibigay ng enerhiya para lumago ang halaman, para ito ay mabuhay at dumami. Sa Hardin ng Eden, isang ahas ang nakipag-usap kay Eva, tinutukso siya ng ipinagbabawal na kaalaman. Ang mahiwagang nilalang na ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa kwento ng Biblia. Ngunit paano kaya tumatayo ang kwentong ito laban sa masusing pagsusuri ng agam? Ang kaharian ng mga hayop ay puno ng mga kababalaghan at kahangahangang mga kakayahan. Gayunpaman, ang pagsasalita ng tao ay nananatiling isang natatanging katangian ng tao. Ang mga reptilya ay hindi kilala sa kanilang kakayahang magsalita. Ang mga ahas ay umaasa sa mga pandama na ibang-iba sa atin. Ang kanilang dila na parang tinidor ay kumukuha ng mga particle ng amoy para masundan ang kanilang biktima. Nararamdaman ng kanilang katawan ng pinakamaliit na paggalaw sa lupa. Ngunit ang vocal cords ay wala sa kanilang anatomiya. Bagamat ang ilang mga ahas ay sumisitsit, malayo ito sa pagsasalita ng tao.
Ang husay sa pagsasalita ng ahas ay nananatili lamang alamat, isang patunay sa kakayahan nating magkwento. Matagal nang kinakapitan ng sangkatauhan ang kwento ni Noah at ng kanyang arko. Pero may ebidensya ba nito sa kasaysayan ng ating mga bato? Binabasa ng mga geologist ang kwento ng mundo patong-patong. Pinag-aaralan nila ang mga lumang bato para sa mga bakas ng nakaraan. Ang nakikita nila ay unti-unting pagbabago, hindi isang malaking baha. Ang Grand Canyon ay parang isang malaking libro ng kasaysayan ng mundo. Ang mga patong-patong na bato rito ay nagkukwento ng unti-unting pagbabago. Ang mga fossil ay nagpapakita ng patuloy na evolusyon, walang bakas ng biglaan at malaking pagkawasak. Ang arko ni Noe, isang barkong sinasabing naglalaman ng lahat ng uri ng hayop, ay nagpapakita ng isang senaryo na mahirap paniwalaan sa biolohikal na aspeto. Ang laki ng arko ay hindi kakasya sa lahat ng iba't ibang uri ng hayop sa mundo. Milyon-milyong uri mula sa mga insekto hanggang sa mga balyena. Bawat isa ay may kanya-nyang pangangailangan. Ang pagtitipon at pag-aalaga sa kanila ay imposibleng gawin. Mahirap mapanatili ang pagkakaiba-iba ng lahi gamit lamang ang isang pares ng hayop para sa pagpaparami. Ang pagpaparami sa malapit na kamag-anak ay nagdudulot ng problema sa lahi. Ang kwento ng arko ay nagpapaalala sa atin ng pagnanais ng tao para sa kaayusan sa isang mundong pinamamahalaan ng natural selection. Kasunod ng malakas na ulan, isang napakagandang tanawin ang ibinubunyag ng kalangitan, ang bahagari. Simbolo ng pag-asa, nilikha sa pamamagitan ng pagsasama ng liwanag at mga patak ng ulan. Ang bahagari ay isang optical phenomena, hindi isang likha sa kalangitan. Ang liwanag ng araw ay nababaluktot kapag dumadaan sa mga patak ng ulan, kaya lumilikha ng spectrum ng mga kulay. Ang bawat kulay ay may katumbas na specific wavelength ng liwanag. Ang bahagari ay patunay sa kahusayan ng mga batas ng physics. Ang Tore ng Babel, isang kwento ng ambisyon ng tao na napigilan ng banal na interbensyon, ay nagbibigay ng simpleng paliwanag para sa napakaraming wika. Ang ebidensya sa lingwistika ay nagpapakita ng isang masalimuot na larawan. Ang ebolusyon ng wika ay umaabot ng libu-libong taon. Isang habi na binuo ng migrasyon at mga impluwensya ng kultura. Madalas inilalarawan ng mga sinaunang kasulatan ng mundo sa mga paraang hindi pamilyar sa atin ngayon. Ang mga katagang tulad ng bilog ng mundo at ap na sulok ay nagmumungkahi ng isang patag na mundo. Karaniwan ang paniniwalang ito na patag ang mundo noong unang panahon. Isiniwalat ng paglalakbay ang tunay na hugis ng mundo. Naging malinaw ang kurbada ng mundo. Alam na natin ngayon na ang mundo ay isang oblate spheroid. Pinapalalim nito ang ating pagpapahalaga sa kanyang pagiging komplikado. Sa loob ng libu-libong taon, ang daigdig ang itinuturing na sentro ng Sansinukob. Pero, hinamon ito ng mga astronomong gaya ni Copernicus na nagpanukala ng heliocentric model. Alam na natin ngayon na ang daigdig ay umiikot sa sarili nitong aksis at umiikot din sa araw, bahagi ng isang masiglang sayaw sa kalawakan. Ayon sa mga tradisyonal na interpretasyon, bata pa ang daigdig, ilang libong taon pa lamang. Ngunit iba ang kwento ng daigdig. Ang mga patong-patong na bato ay nagpapakita ng kasaysayan na umaabot ng bilyon-bilyong taon. Tinatayang nasa 4.54 bilyong taon na ang daigdig ayon sa mga siyentipiko. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpapalawak sa ating pag-unawa sa kadakilaan ng daigdig. Sa Genesis, ang liwanag ay nilikha bago ang mga bagay sa kalangitan. Sa makabagong agham, ang mga bituin ay parang mga higanteng makina na lumilikha ng liwanag. Ang ating araw, isang simpleng bituin ang nagbibigay buhay sa daigdig. Mahirap isipin ang liwanag ng walang mga bituin. Ayon sa agham, ang simula ng kalawakan ay isang mainit at siksik na parang sabaw. Ayon sa kwento ng paglikha sa Biblia, ang unang tao ay hinulma mula sa alabok ng lupa.
Ngunit ang mga fossil ay nagkukwento ng unti-unting pagbabaw at pagangkop sa loob ng napakaraming henerasyon. Ang ating paglalakbay ay nagsimula sa sinaunang mga karagatan kung saan lumitaw ang mga unang organismong may isang selula. Ang buhay ay naging iba-iba at umunlad sa mas komplikadong anyo. Mula sa mga ninunong may isang selula, lumitaw ang napakaraming uri ng mga nilalang. Kabilang sa kanila ang ating mga malayong ninunong primate na naglakas loob na pumunta sa savanna. Nahukay ng mga paleontologist ang mga buto ng ating mga ninunong hominin. Bawat bungo, bawat femur ay patunay ng paglalakbay na nagdala sa atin sa Homo sapiens. Ang kwento ni Eva sa Biblia ay isang patulan na paglarawan ng pagmamahalan ng lalaki at babae. Ang totoong proseso ng paglikha ng tao ay mas masalimuot. Ito ay isang napakaliit na sayaw ng mga chromosome, maliliit na hibla ng DNA. Ang bawat selula ay may 23 pares ng chromosome, minana mula sa parehong magulang. Ang mga chromosome na ito ang nagdadala ng ating mga katangian. Kapag ang sperm cell ay nagtagpo sa egg cell, isang kakaibang kombinasyon ng DNA ang nabubuo. Ito ang dahilan kung bakit mayroong pagkakaiba-iba sa loob ng isang uri. Ang tunay na himala ng paglikha ng tao ay itong masalimuot na sayaw ng mga chromosome. Ang lumang tipan ay nagkukwento ng mga taong nabuhay ng napakatagal, higit pa sa ating kasalukuyang buhay. Ngunit ang kalikasan ay nagpapakita ng ibang kwento. Ang haba ng buhay ay naayon sa ating genes, kapaligiran at evolusyon. Mula sa mga mayfly hanggang sa higanting pagong, bawat uri ng hayop ay may kanya-kanyang hangganan. Ang mga tao, kahit may mga pag-unlad sa medisina, ay sumusunod din sa mga limitasyong ito. May mga lumang kasulatan tulad ng Biblia na nagbabawal sa paghahalo ng lana at lino. Ang patakarang ito na nakaugat sa kaugalian ay palaisipan sa mga eskolar. Sa agham, walang panganib sa pagsasama ng mga hiblang ito. Madalas gumamit ng simbolismo at metapora ang Biblia, ngunit maaari itong humantong sa mga kamalian sa agam. Inilalarawan sa Levitico ang mga insekto na may 4 na paa. Sa katotohanan, ang mga insekto ay may 6 na paa. Ito ay mahalaga sa kanilang tagumpay. Ang mga paniki, kadalasang napagkakamalang ibon, ay mga kakaibang mamalya. Sila ay nanganganak ng buhay na bata, pinapadede ang mga ito, at lumilipad gamit ang echolocation. Sa Deuteronomio, sinasabing ngumunguya ng cud ang mga kuneho, ngunit ito ay isang maling akala. Ang mga kuneho ay nagsasagawa ng kekotrophy, hindi ngumunguya ng cud. Kumakain sila ng mga kekotrophs na mayaman sa sustansya para sa kanilang panunaw. Ang mahusay na adaptasyon na ito ay nakatutulong sa kanila upang mabuhay. Ang konsepto ng pi, ang ratio ng circumference ng isang bilog sa diameter nito, ay matagal ng pinag-aaralan ng mga mathematician. Ang mahalagang constant na ito, humigit kumulang 3.14, ay makikita sa napakaraming mathematical formula at mahalaga sa geometry. Ang Biblia ay nagmumungkahi ng value na 3 para sa pi na nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng approximation at precision. Noong unang panahon, ang mga approximation ng pi ay ginagamit para sa mga practical na layunin. Ang value na 3 ay sapat na para sa maraming proyekto. Ipinapakita ng mga modernong pamamaraan ang tunay na irrational at infinite na katangian ng pi. Hindi nababawasan ang halaga ng Biblia dahil sa biblical approximation nito. Pinibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagkilala sa mga limitasyon ng sinaunang kaalaman. Ang paghahanap ng kaalaman ay isang patuloy na paglalakbay. Ipinapaalala sa atin ng pi na ang mga simpleng konsepto ay maaring mayroong nakatagong lalim. Dito sa Earth, titingala tayo sa langit sa gabi at makakakita ng napakaraming bituin. Ang mga bituin ay mga higanteng bola ng nagliliyab na gas, at marami sa kanila ay mas malaki pa kaysa sa ating araw. Ang kalawakan ay mas malawak at mas mahiwaga kaysa sa ating naisip. Sa mahabang panahon, ang buwan ay bumihag sa ating mga imahinasyon.
Ang mahiwagang liwanag nito ay pinagmulan ng paghanga sa loob ng maraming milenyo. Pero ano nga ba ang pinagmumulan ng liwanag na ito sa kalangitan? Ang buwan ay sumasalamin sa liwanag ng ating araw. Ang refleksyon na ito ang dahilan ng mga nakasanayan nating hugis ng buwan. Noong unang panahon, bago pa man naimbento ang mga teleskopyo, limitado lamang ang pag-intindi natin sa ating planeta dahil sa mga obserbasyon gamit lamang ang ating mga mata. Ang mga sinaunang sibilisasyon ay naniniwala ng mundo ay patag at hindi gumagalaw. Ipinahayag ng agamang maingat na pag-inog ng mundo sa kalawakan. Ang gravity ang dahilan kung bakit nananatili ang mundo sa orbit nito, isang sayaw sa kalawakan sa loob ng bilyon-bilyong taon. Binabanggit sa Biblia ang mga kamanghamanghang nilalang, mga dragon at leviathan na nagdudulot ng takot sa puso ng mga tao. Ang mga higanteng ito na inilalarawan bilang mga ahas na napakalaki at makapangyarihan ay madalas na inilalarawan na nakikipaglaban sa mga bayani at santo. Ang kanilang pag-iral ay hinabi sa mga sinaunang kwento. Ngunit habang masusi nating sinisiyasat ang kalikasan, tinutuklas ang mga nakatagong hiwaga nito, wala tayong makitang bakas ng mga mahiwagang hayop na ito. Ang mga fossil, isang patunay sa mahabang paglalakbay ng ebolusyon ng buhay, ay walang ipinapakitang kalansay ng mga dragon, walang mga buto ng leviathan. Marahil ang mga nilalang na ito, tulad ng Komodo dragon, ay dating gumagala sa mundo. Ang kanilang alaala ay napanatili sa mga alamat at kwentong bayan. O marahil sila ay simbolo lamang, mga sagisag ng hindi alam. Ang mga puwersa ng kaguluhan na palaging sinisikap ng sangkatauhan na maunawaan at malampasan. Ano man ang kanilang tunay na katangian, ang patuloy na pagkahumaling sa mga dragon at leviathan ay igpapakita ng ating likas na pagkausyoso. Ang ating pagnanais na guni-gunihin ang mga mundo na lampas sa ating mundo, na tinitirhan ng mga nilalang na kapwa kamangha-mangha at nakakatakot. Binabanggit sa Biblia ang mga kamanghamanghang nilalang, mga dragon at leviathan na nagdudulot ng takot sa puso ng mga tao. Ang mga higanteng ito na inilalarawan bilang mga ahas na napakalaki at makapangyarihan ay madalas na inilalarawan na nakikipaglaban sa mga bayani at santo. Ang kanilang pag-iral ay hinabi sa mga sinaunang kwento. Ngunit, habang sinisiyasat natin ang kalikasan, wala tayong makitang bakas ng mga mahiwagang hayop na ito. Ang mga fossil ay walang ipinapakitang kalansay ng mga dragon. Marahil ang mga nilalang na ito, tulad ng Komodo dragon, ay dating gumagala sa mundo. Ang kanilang alaala ay napanatili sa mga alamat at kwentong bayan. O marahil sila ay simbolo lamang, mga sagisag ng hindi alam, ang mga puwersa ng kaguluhan na palaging sinisikap ng sangkatauhan na maunawaan at malampasan. Ang patuloy na pagkahumaling sa mga dragon at leviathan ay nagpapakita ng ating likas na pagkausyoso. Ang ating pagnanais na guni-gunihin ang mga mundo na lampas sa ating mundo, na tinitirhan ng mga nilalang na kapwa kamangha-mangha at nakakatakot. Sa loob ng maraming siglo, nakipagbuno ang sangkatauhan sa di nakikitang kaaway, ang sakit. Isiniwalat ng makabagong medisina ang tunay na anyo ng sakit, na dulot ng maliliit na organismo o mga problema sa loob ng ating katawan. Ang pagunawang ito ay nagpabago sa pangangalagang pangkalusugan na nagdulot ng mga bakuna, antibiotic at mga lunas na nakapagliligtas ng buhay. Ang puso ng tao, na dating pinaniniwala ang pinagmumulan ng ating mga damdamin, ay naunawaan na ngayon bilang isang mahalagang bomba. Ang utak, kasama ang bilyon-bilyong neuron nito, ang siyang tunay na luklukan ng kamalayan. Ayon sa aklat ng Genesis, naimpluwensyahan ni Jacob ang kulay ng balahibo ng kanyang mga tupa gamit ang mga patpat na may guhit. Taliwas ito sa genetics, kung saan ang mga katangian ay naipapasa sa pamamagitan ng genes, hindi sa pamamagitan ng nakikita. May dalawang kwento ng paglikha sa Genesis na magkaiba ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa isang kwento, ang tao ang huling nilikha, habang sa isa naman sila ang una. Ang mga pagkakaibang ito ay nagpapahirap sa literal na pagpapahulugan.
May mga talata sa Biblia na nagsasabi na ang mga kilos ng isang lalaki ay maaring makaimpluwensya sa kasarian ng kanyang magiging anak. Mali ito ayon sa Agam. Ang pagtukoy ng kasarian ay nakasalalay sa mga chromosome. Ang mga babae ay may 2 X chromosome, samantalang ang mga lalaki ay may isang X at isang Y. Ang ama ang nag-aambag ng X o Y chromosome. Ang Y chromosome ang tumutukoy sa kasarian ng bata. Hindi mababago ng mga panlabas na impluwensya ang prosesong ito ng biyolohiya. Ang aklat ng Genesis ay nagsasalaysay ng isang malaking baha na tumakip sa buong mundo na ipinadala ng Diyos bilang parusa. Umapaw ang tubig mula sa langit at mula sa ilalim ng lupa. Hinahamon nito ang ating pag-unawa sa mga natural na pangyayari. Hindi kayang maglabas ng ganito kalaking tubig ang kaloob-looban ng mundo ng biglaan. Ang isang pandaigdigang baha mula sa itaas at ibaba ay salungat sa mga batas ng kalikasan. Sa aklat ng pahayag, isang nakapangingilabot na pangitay ng ipinakikita ang mga bituin sa kalangitan ay mahuhulog sa daigdig, hudyat ng katapusan ng mundo. Ang mga bituin, naglalakihang bolang apoy, ay mas malalaki pa kaysa sa ating araw. Ang pagbagsak lamang ng isang bituin ay wawasak sa daigdig. Ang mga bumabagsak na bituin sa pahayag ay sumisimbolo sa malawakang kaguluhan. Ayon sa aklat ni Josue, tumigil ang araw at buwan para magtagumpay ang mga Israelita sa labanan. Hinahamon nito ang ating pag-unawa sa kalawakan. Umiikot ang daigdig sa araw at ang buwan naman ay umiikot sa daigdig. Ang paghinto sa kanila ay titigil din sa mga batas ng kalawakan. Magiging kapahapahamak ang mga epekto nito. Napakalakas ng puwersang nalilikha ng pag-ikot ng daigdig. Isang biglaang paghinto ay magdudulot ng matinding pinsala. Ipinapapaki ng kwento ang pagkakaiba ng mga paniniwala noong unang panahon ng mabagong agam. Ang Tore ng Babel ay nagpapahiwatig ng isang mundo kung saan ang sangkatauhan ay dating nagsasalita ng isang wika. Ngunit ipinapakita ng lingwistika ang isang masalimuot na katotohanan. Ang mga wika ay nagbabago at nagsasanga-sanga sa paglipas ng panahon. Ang bawat wika ay nagdadala ng mga bakas ng isang nakabahaging nakaraan. Ang pagkaiba-iba ng mga wika ay nagpapakita ng ebolusyon ng komunikasyon ng tao. Ang mga nabanggit na halaman at hayop sa Biblia ay naghahatid ng nakaintrigang mga palaisipan. Madalas na binabanggit ang mga balang at tipaklong. Pinag-iiba sila ng mga entomologo. Ang mga balang ay bumubuo ng mapaminsalang kuyog. Maaring nagkamali sa pagkilala sa kanila ang mga sinaunang eskriba. Malalim ang kahalagahan ng pagsasakripisyo sa kasaysayan. Maraming kultura ang gumamit ng mga sakripisyo upang mapalugdan ang mga Diyos. Ngunit may mga lumilitaw na etikal at siyentipikong pag-aalala. Ang pagkitil ng buhay para sa mga espiritual na dahilan ay puno ng etikal na issue. Ang mga sakripisyong may dugo ay hindi nakalilinis ng mga pagkakamali. Ang tunay na paglago ng moralidad ay nagmumula sa empatiya at etikal na pag-uugali. Madalas binabanggit sa mga lumang kasulatan ang koneksyon ng iniisip at ginagawa ng isang tao at ang kalusugan ng kanilang mga magiging anak at apo. Ipinapakita ng epigenetics kung paano nakakaapekto ang mga bagay sa paligid sa galaw ng ating mga gene na minsan ay naipapasa pa sa susunod na henerasyon. Ngunit wala pang matibay na siyentipikong pag-aaral na nagpapatunay na direktang nababago ng ating mga iniisip ang ating DNA. Sa loob ng libu-libong taon, ang daigdig ay itinuring na sentro ng sansinukob. Ang araw, buwan at mga bituin ay umiikot sa atin. Hinamon ng modernong astronomiya ang pananaw na ito. Ang mga pioneer tulad ni Copernicus ay nagpanukala ng isang heliocentric model. Ang daigdig ay umiikot sa araw na humubog sa ating pananaw sa kosmos. Sa iba't ibang kultura, ang hininga ay simbolo ng buhay. Inilalarawan ito ng mga sinaunang kasulatan bilang kislap ng buhay. Sa siyensya, ang simula ng buhay ay isang masalimuot na prosesong biolohikal sa antas mikroskopiko. Ang paglilihi ang nagsisimula ng paghahati at pag-iba-iba ng mga selula.
Ang puso, sistema ng nerbiyos at baga ay nabubuo bago pa man ang unang hininga. May malalim na kahulugan ng hininga, ngunit ang pinagmulan ng buhay ay sa selula. Ayon sa aklat ng Genesis, ang paglikha sa tao at hayop ay magkasabay. Ngunit, ibang-iba ang kwento ng mga fossil. Mahigit 180 milyong taon naghari ang mga dinosaur sa daigdig. Natapos ang kanilang paghahari mga 65 milyong taon na ang nakalilipas. Lumitaw ang mga unang hominid pagkalipas ng matagal na panahon. Malinaw na ipinapakita ng mga fossil ang napakalawak na agwat ng panahon sa pagitan ng mga dinosaur at mga tao. Hindi nabuhay ng magkasabay ang mga tao at mga dinosaur. Ang aklat ng Genesis ay naglalahad ng isang partikular na pagkakasunod-sunod ng paglikha ng buhay, mga halaman, pagkatapos mga nilalang sa dagat at mga ibon, kasunod ang mga hayop sa lupa at panghuli, ang mga tao. Ang ebolusyon ay nagpapakita ng ibang pagkakasunod-sunod. Ang tala ng mga fossil ay nagkukwento ng unti-unting pagbabago sa loob ng milyon-milyong taon. Ang mga insekto ay lumitaw ng matagal bago ang mga ibon. Ang mga babalyena ay nag-ebolusyon mula sa mga nilalang na nakatira sa lupa. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita ng mga pagkakaiba sa pag-unawa sa natural na mundo. Madalas iniugnay ng mga sinaunang kasulatan ang mga kasalanan sa mga karamdaman. Ngunit ipinapakita ng makabagong genetics na ang ating mga katangian at mga sakit ay dulot ng mga gene, hindi ng mga pagkukulang sa moralidad. Ang mga gene ang nagdikta sa paggawa ng protina na nakaka-impluwensya sa lahat ng bagay mula sa pagbuo ng tissue hanggang sa metabolismo. Ang mga mutasyon ay maaring magdulot ng mga sakit, ngunit hindi ito parusa mula sa Diyos. Ipinapakita ng epigenetics na ang mga salik sa kapaligiran ay maaring makaapekto sa aktibidad ng gene. Binibigyang diinagam ang pangangatwirang base sa ebidensya kaysa sa mga sinaunang paniniwala. Ang mundo ng kalikasan ay puno ng mga kamangha-mangha, mula sa masalimuot na sayaw ng pollination hanggang sa mga komplikadong siklo ng buhay at kamatayan. Ngunit, madalas na ipinapataw ng sangkatauhan ang sarili nitong interpretasyon sa mga natural na pangyayaring ito. May mga sinaunang teksto na tinatawag na marumi ang regla, ngunit sa biolohikal na aspeto, ito ay isang natural na proseso na mahalaga para sa kalusugan. Sa kailaliman ng yakap ng daigdig, makikita ang isang kronika ng panahon na kaukit sa mga patong-patong na bato at lupa. Bawat patong ay nagkukwento ng paglalakbay ng buhay sa planetang ito. Ang mga record ng fossil ay patuloy ng ebolusyon. Nakaukit sa ating DNA ang kwento ng pinagmulan ng tao, isang tala ng ating paglalakbay sa ebolusyon. Tayo ay bunga ng hindi naputol na kadena ng buhay na magkasabay na umuunlad sa savanna ng Africa. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay may isang pinagmulan, isang engrandeng alamat ng ebolusyon. Ang mga sinaunang Israelita ay inakala na ang langit ay isang matibay na simboryo na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa ibaba. Alam na natin ngayon na ang ating atmosfera ay isang pabago-bagong sistema, hindi isang matibay na estruktura. Ang firmament ay nananatiling isang patula na imahe na matatag na bahagi ng mitolohiya. Ang mga talaang kanan sa Biblia ay nagmumungkahi ng batang daigdig. Iba ang kwento ng mga ebidensya mula sa kalikasan, milyon-milyong taon ang haba. Ang mga formasyong heolohikal ay nagpapakita ng napakalawak na panahon. Ang mga fossil ay nagpapakita ng ebolusyon ng buhay sa napakagal na panahon. Ang radiometric dating ay nagbibigay ng wastong pagtatantya ng edad. Ang daigdig humigit kumulang 4.5, 4 na bilyong taong gulang. Ang panahon heolohiya ay nagsasalita ng mas madang planeta. Hindi may ebidensya. Ang kwento ng paglikha sa Biblia ay naglalarawan ng biglaan at mahimalang paglitaw ng mga halaman at hayop na ganap ang anyo. Ang ebolusyon ay nagpapakita ng unti-unting proseso ng pagbabago sa paglipas ng mga henerasyon. Ipinapakita ng mga fossil ang pagbabagong ito.
Ang maliliit na pagbabago sa anatomiya at mga bagong katangian ay lumilitaw sa paglipas ng panahon. Ang natural selection ni Darwin ang nagpapaliwanag sa prosesong ito. Ang mga pagkakaiba-iba sa loob ng mga populasyon ay humahantong sa mga bagong uri ng hayop. Ang pagkakaiba-iba ng buhay ay bunga ng ebolusyon. Ang utak ng tao, napakasalimuot at napakasensitibo, ay matagal ng pinagmumulan ng pagtataka at pagkalito. Ang mga sinaunang kasulatan ay iniugnay ang paghihirap ng isip sa mga puwersang sobrenatural. Ngayon, tinitingnan natin ang sakit sa pag-iisip sa pamamagitan ng neurolohiya, psikolohiya at psychiatry. May kwento sa Biblia tungkol sa parusa ng Diyos na ginawa ang asawa ni Lot na isang haliging asin. Nakakatuwang kwento, ngunit imposible sa siyensiya. Hindi maaring maging asin ang katawan ng tao. Ang pagbabagong ito ay nananatiling isang mito, hindi agham. Ang pag-akyat ni Hesukristo sa langit ay isang mahalagang pangyayari sa paniniwalang Kristiyano. Lumalaban sa grabidad at pang-agam na pag-unawa, binibigyang diin ang kapangyarihan ng pananampalataya at paniniwala. Salamat sa panonood at pakikisama sa ating paglalakbay sa mga kamalian sa Biblia ayon sa agam. Sinaliksik natin ang iba't ibang paksa mula sa kalawakan hanggang sa biyolohiya ng tao, kung saan nating nakita ang pagkakaiba ng agam at kwento ng Biblia. Patuloy na maging mahusisa at patuloy na mag-explore. Salamat po sa inyong panonood. Mag-subscribe po para suportahan ang aming channel. Kapayapaan at pagmamahal sa inyong lahat.